Good morning guys. Today is November 8. Peklat yan. Sabihin niyo lang ay. Hindi ko alam kung maghahanda ba ako o magluluto ba ako sa birthday ko kasi wala namang hindi naman importante yung birthday ko. Sa akin siguro importante kasi sa dami namin na pinagdaanan ko. Panibagong taon na naman yung mga tatahakin ko. Siguro nagtataka kayong lahat kung bakit wala akong mga upload, wala akong mga vlogs na bihira na rin ako mag-live. Lately kasi parang pagod na pagod yung katawan ko. Parang anytime pwede akong bumagsak, gayon. Anytime pwede akong matumba. Parang ganyan yung pakaramdam ko. Pakaramdam ko, stress ako. Stress na wala akong pagsabihan, wala akong makakwentuhan, wala akong malapitan. Hindi ko alam kung ano lang magsasabi ng lahat, ng mga lungkot na nararamdaman ko, ng mga sakit. Pero, sa gitna na ng lahat ng yun, nakakaya ko pa rin i-handle. Akala ko pa rin labanan kahit ako lang. Siguro, mas okay yung mag-isa ka lang na nag-heal ka. Mas okay yung umiiyak gabi-gabi nang ikaw lang nakakalam. Kasi, alam naman natin na kapag kukwento tayo sa ibang tao, diba? Siguro hindi lahat. Husgahan lang naman nila tayo. Sabihin nila ang arte-arte mo. Ang drama-drama mo, diba? Kaya okay na siguro yung umiiyak ka na ikaw lang mag-isa. Nasasaktan ka na ikaw lang mag-isa. Nalulungkot ka na ikaw lang mag-isa. At napapagod ka na mag-isa ka lang. Kasi marirealize mo din so na okay pala na mag-isa ka lang. Mas okay pala na ikaw lang yung wala kang kasama para pag dumating yung time na nag-heal ka na o kaya dumating yung process ng healing mo para sa sarili mo, at least masasabi mo na nailaban ko to, na kaya ko nang ako lang mag-isa. Kahit ako lang masasabi ko na kaya ko. Mahirap po, mahirap kasi wala kang makwentuhan, diba? Wala kang mapagsabihan, wala kang maiyakan. Mahirap sa part ng gayon, pero kapag nag-heal ka na, doon ka na sa process ng healing, tapos totally healed ka na, doon mo marirealize na mas maganda pa rin talaga yung mag-isa ka. Kahit umiyak ka, walang mag-check sa'yo kasi ikaw lang naman. Yakap-yakap mo yung sarili mo. Yakap-yakap mo yung sarili mo malungkot. Diba? May nadamaan. Kagigisi ko lang pero parang pagod na pagod yung pakaramdam ko. Siguro ganito talaga kapag stress ka. Kasi nung nakaraan taon, mag-birthday na ako nun guys, nandun na ako. Iyak lang ako ng iyak. Kasi nararamdaman ko mag-birthday ako. Nothing special naman talaga pag mag-birthday ako. Kasi hindi naman naaalala ng tao. Kahit, alam mo yun, hindi mo makuha yun. Hindi mo talaga. Meron talagang kasabi na hindi mo makukuha yung mga bagay-bagay na binibigay mo sa ibang tao. Kaya, mahirap din mag-expect minsan. Kasi nga, hindi mo makukuha yung binigay mo sa ibang tao na gusto mong ibigay din nila sa'yo. Kasi ang hirap na ganun sitwasyon. Pero, okay lang naman yun. Diba? Okay lang naman yun. Ang mahalaga naman,
alam mo, sa sarili mo. Tsaka, huwag ka tayo mag-expect sa mga bagay-bagay, diba? So, ayan, nakalimutan ko kayong batiin ng good morning. This is my face. Yan, ganyan. Hindi naman ako mukhang umiyak, pero parang umiyak kayo. Sinusubukan kong maging stress-free, pero ang hirap pala. Kapag tinamaan ka ng lungkot, whole day ka nang nakamukmuk, whole day ka nang umiiyak ngayon. Pero, tapos namagdag pa yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo na natidrain ka, magda-down ka. Na parang, pag sinabi nila sa'yo, parang ayaw mo nang kumilos. Nawawalan ka na ng gana sa lahat. Ayaw mo nang gumalaw. Gusto mo na nang sumuko. Parang, tatanungin mo din yung sarili mo, wala na bang katapusan to? Ganito na lang ba palagi kalungkot? Kailan ba ako magiging masaya? Kailan ba ako magiging totoong masaya? Kailan ba maayos? Kailan ba ako mahihil? Mga ganun tanong. Bakit parang ako na lang lagi? Parang ganun. Ba't ginaganon mo yung sarili mo na nakakapagod, nakakadrain, nakakapanghina, nakakasuko, nakakalungkot, nakakaiyak. Pero kahit naman ganun, guys, alam niyo yung natutunan ko na magsarili sa problema na dinadala ko, na kahit ang bigat-bigat na, kahit sumusukong na ako, kahit gusto ko nang magkwento, kahit gusto ko nang umiyak sa iba, natutunan ko dun is kaya mo naman pala all this time, kinakaya mo, kaya mo pa susunod na laban ng buhay mo. Kaya mo naman pala, inisip mo lang na hindi mo kaya kasi nga malungkot ka, nanghihina ka, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng motivation para lumaban sa susunod na araw, paano ka babangon, parang gano'n. Pero naisip ko na magiging motivation ko na lang yung sarili ko, ihihil ko yung sarili ko. Pero matagal talaga yung process ng healing, alam naman natin yun, di ba? Ganito lang talaga ako kasi malungkot ako, nai-stress din naman ako, nagpapagod din naman ako. Pero after all that, lumalaban naman ako kahit ako lang isa. Kahit mahirap, pero laban lang tayo. So ayan, maraming salamat po sa mga nag-advance batik kay Kahanap. Sobrang na-appreciate ko kasi hindi naman talaga naging special yung birthday ko noon pa lang hanggang ngayon. At ayan, maraming salamat po sa support at pagmamahal niyo kasi kahit pa paano nakakaramdam ako ng konting pagmamahal na nagagaling sa inyo. Maraming salamat po sa suporta na binibigyan nyo kay Kahanap at kung ano man yung pinagdadaanan nyo sa buhay natin. I pray na malalagpasan natin yan. Makakamit natin yung totoong gusto natin. At the end of the day, magiging masaya din tayo, yung totoong masaya. Totoong masaya tayo na kung saan sabi mo na, ito na to, this is it. Tagal ko itong inaantay. Pero, yun na nga. Alam niyo kung bakit ako na-stress, nagkakaroon ako ng mga allergy sa katawan. Like this. Nung nakaraan, guys, punong-puno ako ng butol sa katawan. Itong liig na to. Hanggang dito sa likod. Tapos, hanggang sa may dibdib ko. Ayan siya, guys. Sana hindi na siya dumami. So, ayun mga Kahanap, yun lang po. Maraming salamat sa support niyo, pagmamahal. At good morning sa lahat.